Mainit na palitan ng argumento at mga probisyong saklaw ng COA Joint Circular. Ilan yan sa naging sentro ng impeachment trial sa pagsalang ni COA State Auditor Sailin May del Campo. Ang mahahalagang kaganapan sa impeachment trial ngayong linggo, balikan natin sa report ni Camille Gonzalez. Sa Day 14 ng impeachment trial ng Vice Presidente, lumabas sa direct examination kay COA State Auditor Sailin May del Campo na ang mga isinumiting letter of response at attachments ng OVP sa Audit Observation Memorandum at Notice of Suspension ng COA, walang supporting documents na magpapatunay na naisakatuparan ng mga aktibidad sa ilalim ng 125 million cash advances ng OVP. Ilan sa pinagkagastosan tulad ng tree planting, Christmas party, mga supply, pagkain at medical aid ay ipinagbabawal sa confidential funds at ginasta pa ito ng labas sa utilization period. Kaya ani del Campo, malinaw na paglabag ito sa COA Joint Circular Memorandum 2015-01. Anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito? Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa 3 conditions. Ano yung mga condition na yan? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Wala ring isinumiting mga official receipt at sales invoice ang tanggapan upang patunayan ang kanilang confidential expenses, kundi pawang acknowledgement receipts lang. Lumitaw din dito ang umaabot sa 23 mga questionableng pangalan na nakatanggap umano ng payment of rewards mula sa confidential funds ng OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023. Kabilang sa recipients ng payment of rewards para sa unang 2 quarter, sina Pia Piato Silim, Ralph Josh Bacon at iba pa. Kabilang naman sa third quarter sina Matthew N. Queso, Jay Camote, Miggy Mango at iba pang mga pangalan. Dahil hindi pumasa sa audit ang mga dokumentong isinumite ng OVP sa COA, 2 beses itong inisyuhan ng Notice of Disallowance, kung saan naabot sa 448.29 million pesos ang ipinapasoling pondo ng COA o 70% ng 500 million confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Lumalabas na sa pumasang 10%, piso lang sa bawat 10 piso ang lumusot sa audit ng COA. Samantala, mainit ang naging palitan ng argumento ni na Atty. Lorna Capunan at Atty. Christine Ferrer sa Day 15 ng impeachment trial. Ipinunto ni Atty. Capunan na matapos tumanggi ang depensa na mag-stipulate sa mga dokumento ng prosekusyon, gagamitin din pala nila ito sa cross-examination. Excuse me, counsel. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. We will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Capunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. Excuse me, counsel. Allow her to finish, They are counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents. Mabilis na kumalat at pinag-usapan online ang sagot ni Ferrer kaugnay ng misleading questions. Kasabay nito, bagamat walang pinangalanan, nagpost si Atty. Virgil Ligutan. Giit niya, alam ng bawat abogado at law student na bawal ang misleading questions kahit sa cross-examination. Hindi naman ito pinalagpas ni Defense Lead Counsel Sheila Sison. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Hindi na pinayagan ng presiding officer na makasagot si Atty. Ligutan sa loob ng korte. Ngunit sa pagharap niya sa media, giit ni Atty. Ligutan, they felt alluded to sa kanila na po. Hindi po tayo pinagbabawalan to post ano yung sinasabi ng batas. I could post that anytime. Kung may tinamaan man po, sorry. dahil dito, pinababantayan na ng presiding officer sa clerk of court ang public statements ng 2 kampo. Nagbabala rin ito kaugnay ng posibleng paglabag sa mga alituntunin ng korte. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this.
Sa kabila ng ingay at argumento, kahit kwestiyon ng depensa ang saklaw ng evaluation at audit ni Del Campo dahil sa limitasyon ng COA Joint Circular, hindi pa rin nabasag ang kanyang paninindigan. Git ni Del Campo, mahalaga ang mga resibo upang mapatunayang ginamit sa tama at legal na paraan ang confidential funds ng Vice Presidente. Sa susunod na linggo, 3 testigo pa ang nakapilang sumalang para patibayin ang Article 1 of Impeachment. Kabilang dito si House Legislative Information Resource Management Director Marivic Pareja at ang mga dating Special Disbursing Officer ng OVP at DepEd na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.